What's up mga quiz mga aunties? Welcome back sa ating channel. This is Quiz Alan at ngayong araw wala tayong papanooring video para gawa ng reaction, but instead magbibigay ulit ako ng opinion sa pinakapainit na topic ngayon sa showbiz dito sa Philippine showbiz, at tinutukoy ko yung tungkol sa pagbaba o paglabas ng decision ng MTRCB sa noontime show na It's Showtime, kung saan binibigyan sila ng 12-day suspension. And itong suspension na to is about the doon sa nangyaring magdila sa icing ayon sa ani Vice Ganda. And meron pa akong nabasa na parang other two incidents daw na reason kung bakit parang justify nila kung bakit binigay nila yung suspension na yan. Una is yung kay Vong, when he accidentally said the word chispat. Then second is another, si Vong pa rin, it's about tinggal, salitang tinggal, na that pushed them to decide para to suspend the show, It's Showtime, for 12 days on free TV. Naglabas rin nagsalita rin yung mga host, and at the same time naglabas rin ng statement yung ABS-CBN kahapon naman yun, and they said na magpa-file sila ng motion for reconsideration para pigilan yung pagpataw ng 12-day suspension to sa nasabing show. And according to sa dalawang host o sa mga host na nagsalita kanina, especially kay Iskanda at Jong, na continuous pa yung pagpapalabas ng It's Showtime because nga pending pa yung final ng motion for reconsideration regarding sa suspension. So meaning yung decision ng MTRCB is not yet final. So yun ang good news ngayon. So yung mga fans ng It's Showtime, so nothing to worry right now because it's nakapending pa yung motion for reconsideration, meaning continuous pa rin yung mapapanood yung It's Showtime sa Kapamilya Channel sa GTV. And now, punta tayo sa issue to sa suspension. Bakit ginatawa ng suspension? And I've said already yung reasons, and I feel na parang babaw nung binigay nilang reasons kung bakit nila pinatawan ng 12-day suspension yung show, di ba? And to sa mga nabanggit ko kanina, yung about sa icing, yung pagdila sa icing, ninaayon sa ni Vice Ganda, yung pagbanggit sa G-spot at sa pagbanggit sa salitang tinggal. To be honest with you, I saw the episodes or yung scene nung sa pagdila ng icing ninaayon sa Vice sa yung pagbanggit sa salitang tinggal. Pero to sa pagbanggit sa salitang G-spot, di ko siya napanood, so wala akong idea. But for me, ang babaw nung reason nila kung bakit nila i-suspend yung show. Okay? So, yun to sa icing, nasabi ko na yung tapas to na makitang mali siya. It was just purely parang katuwaan ng dalawang tao, and sad to say, unfortunately, kaya lang nalagyan ng issue yun, nalagyan ng kulay, because nag-react yung isang feeling influencer, and I don't wanna mention the name para sumigat pa. So, ayoko nagbabanggit ng mga pangalan ng mga influencers na very problematic. So, yun. So, yun nga, siya yung unang pumansin to sa nangyaring dilaan ng icing, and nilagyan niya ng mali siya because according to him, it's malaswa because ginawa nila sa harapan ng mga bata, and pareho pa silang lalaki, sabi nung influencer kuno na yan. And for me, I don't see anything wrong. And sa mata ng bata, hindi yan malaswa. For them, para lang laro yun, parang katuwaan. And I don't understand bakit nile-level nila ng malaswa yung ginawang bagdila sa icing na safe sa mga bata. And ito yung problema. Dito pumapasok yung problema. Maraming sumakay, maraming
nakisawsaw, umabot sa MTRCB, and yun, sinakyan yung salitang malaswa, which is para lang sa mga taong close-minded, yun, yung salitang malaswa na yun. Kasi honestly, it's not about the malaswa issue talaga dito, it's about the gender or sexuality yung involved. Isang LGBTQ couple yung involved, and for the people who saw that, especially yung Kuno influencer, and MTRCB chairman Lala Soto, saw it as malaswa because dalawang lalaki yung gumawa, and ito ang problema natin. Masyado tayong backward mag-isip na parang until now akala ko ba Philippines is very acceptable to sa mga people of LGBTQ, pero LGBTQIA, pero until now may discrimination pa rin, and they still see na yung mga action ng mga people from this group malaswa, diba? They see it as malaswa, especially kapag ginawa to ng isang straight sa isang member ng LGBTQ, malaswa na agad. So nakakalungkot. Sana mabago, diba? Yung thinking, mindset ng mga taong to, yung mga nagfi-feeling religious, nagfi-feeling moral, yung doon sa mga nakikita nila, but they don't see themselves na gumagawa rin sila ng immorality. Mas immoral yung mga ginagawa nila kasi yun. Especially influencer ko, no? Daming immorality sa mga ginagawa niya, sa mga posts niya. Kay Lala Soto naman, immoral. Kasi hinahayaan niya yung, binalakpas niya yung ginawa ng tatay at nanay niya na mas malas pa sa mata ng mga tao, diba? It's a physical, mas physical yun na halikan, diba? Na malas pa. Now, isa pa, doon sa sinabi yung nabanggit na tingle, I saw that scene and I can say na wala namang masama. It's honest to goodness na nasabi lang yun. And I don't know kung bakit ang sama ng tanding sa atin yung salitang tingle. Tingle, diba? Parang, bakit naging masyadong tabu sa atin yung salitang tingle? And even yung chispat, yung isang reason out rin nila na parang sinabing ni Vong Navarro. For me, what's wrong with this word? Chispat, tingle. As in, parang bawal na bawal banggitin. Di naman ginamit yung word na yun para to describe things that related to sex. Kung, diba? Actually, niinis ako to sa mga taong masyadong tabu when it comes to mga words na part ng person like Ari, Susu, Poke, ano pa, and a lot more, diba? Na na masyadong tabu sa lahat na ayaw nilang gamitin salita because bastos daw. To be honest with you, walang bastos kung ginamit mo yun sa tama. You're not using it to bastusin yung o how you call it, para magpa-excite o magpa-arouse. Yung kunyari sasabihin mo, ito, ang laki ng ganito niya, diba? Ang laki ng ari niya, or ang laki ng puwet niya, sarap ka ng kadalon, diba? So, yun ang pangit tingnan, diba? Pangit pakinggan. Pero yung accident mo lang sinabi na because they sound the same to sa gusto niyang sabihin, diba? It's an accidental talaga. Isa pang halimbawa, yung nag-trending ring na kay Kim Jo, yung about vibrator, di ba? What's wrong with vibrator? Di ba? Walang mali. Everything can be vibrating, di ba? I don't know, masyadong, di ba? Masyadong tabu para sa mga tao yung salitang vibrator. And nung ginamit, yung nabanggit ni Kim Jo yun, it was accident, honest to goodness, na accidental lang. Nasabi niya na iba ang meaning, di ba? So, yun. I hope sana tayo mga Pinoy will be more open-minded. So, I hope tayo mga Pinoy maging more open-minded. Mga ganyung bagay, ganyung mga salita, mga di ba?
and see everything. Hindi ito about morality. This is about reality. This is about yung basta dapat tanggalin natin yung barrier sa paggamit ng mga words na to kung you're using it just para sa importanteng bagay, diba? Hindi yung two arrows, diba? So, I hope we should stop maging moral patrol. We are not Muslims. I understand the Muslims. They are very strict with these things, but we are Christians? No. Diba? Mas marami pong malalaswa sa ating mga Kristiyano, sa ating mga Katoliko, diba? So, we should stop being moral patrol. Diba? Marami rin kumakalat ngayon na about to sa decision ni Lala na napaka-unfair daw because of mas binigyan nila ng suspension isang bagay na hindi naman ka-suspend. Instead, parang pinalagpas lang nila na yung about sa ibang shows na gumawa ng mas malala, like yung malaswang halikan sa leeg ni na Tito Soto sa Helen Gaboa, and yung talagang pagmumura ni Wally Bayola sa show rin ng EAT. To be honest with you, I agree with you na napaka-unfair ng nilala, at kasi siya yung sasalita, so napaka-unfair niya with this na sinantabi lang niya yung dalawa. Ito pinatawag niya si Wally, pero hanggang tawag lang, while talagang mas malala yung mura compared to sa mga words na tingle, chispat, vibrator, and even yung dilaan lang ng icing, diba? So mas malala yung mura, as in talagang that is very very big no para sa akin, yung mura, yung magmumura pa, because disrespectful yun compared to sa nabanggit ko na it was honest to goodness na pagkakamali lang, or honest na simpleng katuwaan lang, diba? So I hope sana kay chairman ng MTRCB na si Lala Soto, kung continuous siyang gumagawa ng ganitong klaseng decision kung saan mas pinapanigan niya yung side not only of his father but also of the show of his father, baka anytime soon baka biktima siya ng cancel culture ng mga tao na yun, patanggal siya sa MTRCB because of his being biased sa mga bagay-bagay, diba? Honestly, this is the first time na nakakita ako ng ganitong klase kainit, katindi na issue about MTRCB compared meron naman noon kay Manuling Morato, pero kay Manuling naman kasi ang pinipira ni Manuling is yung mga sexy movies noon compared sa, which is mas approve ko ako doon kaysa dito na simpleng salita lang, simpleng kainan ng icing issue na, diba? So yun. So I hope sana mawala yung suspension ng yung 12-day suspension ng